Patuloy kaming aawit. Patuloy kaming sasayaw sa iyo, aming Panginoong Jesus. Church, can you clap your hands? Hallelujah. With all your voice, sing it out. Found love beyond all reason. You gave your life, your own for me. Only yours forever. Caught in the merciful love. Found hope, found life, found all life. You're all I need. The time has come to stand for all we believe. So I go on and gotta give my praise to you. Jesus, today, it's all or nothing. All the way, my praise goes out to you. All my praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Oh, my praise goes out to you. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Only yours forever. God in the mercy for now. Found hope, found life, found all I need. You're all I need. The time has come to stand for all we believe. So I for one gotta give my praise to you. Jesus, today, it's all or nothing. All the way, my praise goes out to you. All my praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. All my praise goes out to you. My praise goes out to you. We give you praise, Jesus. We give you praise, Jesus. All that we are for Jesus. All we are is yours. All we're living for is all you are. Is all that you are. 'Cause all we are is yours. All we're living for is all you are. Is all that you are. All we are is yours. All we're living for is all you are. Is all that you are. The time has come, stand for all we believe in. So I for one am gonna give my praise to you. The time has come, to stand for all we believe in. So I for one am gonna give my praise to you. Jesus, today, it's all or nothing. All the way, my praise goes out to you. All my praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. All my praise goes out to you. Today, it's all or nothing. All the way, my praise goes
wanting to give you praise in everything I do. Oh, my praise goes out to you in everything I do. Oh, my praise goes out to you in everything I do. Oh, my praise goes out to you. Hallelujah. All to you, Jesus. All to you, Jesus. Come on, church, sing it out. I surrender all to you, my God. Hallelujah. Taas mo ang iyong kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah to your name. Oh, now we are for your glory. Oh, now we are for your name. Oh, now we are for your glory. We praise you. We praise you. Oh, now we are for your glory. Oh, now we are for your name. Oh, now we are for your glory. We praise you. We praise you. Oh, 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 Hallelujah! Hallelujah! All that we are for your glory, aming Panginoong Isus. Amen. Purihin ka aming Panginoong Jesus sa lugar nito. Can we say, we love you, Jesus. Oh, we love you, precious Holy Spirit. And we love you, Father God. Standing in awe
of your grace, setting my feet in your face, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I follow you. We follow you, Jesus. Follow you. Holy fire. Kapatid, patuloy mo awitan nating Panginoon ang puno ng pagmamahal sa umagang ito. Standing in awe of your grace, oh, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you to face. Oh God of all heaven, God of all heaven.
kawitan ng ating Panginoon sa umagang ito. We just wanna be by your side, Lord. Nais ka naming maranasan sa lugaran na ito. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'm back, 'cause my eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. I follow you. I follow you. At ngayon po, ako'y nakatingin sa inyong lahat kasi tinitingnan ko, parang fit na fit po ang inyong mga katawan. Tama ba? Bakit kayo tumawa? I mean that, okay? So otherwise, kung hindi kayo fit, wala kayo dito ngayon. Tama po? Okay, so pakita ko po yung ating first slide. Ano po yung nakikita nyo dyan? Okay, dumbbell at saka Biblia. Bakit po yun po ang nakalagay dyan? Kasi po, as we all know, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang tao daw po ay binubuo ng body, soul, and spirit. Okay po? At tayo, alam natin na ang ating mga pisikal na katawan, pinangangalagaan po natin yan. At isa sa pangangalaga, tayo po ay nag-exercise. Tama po ba? Sino dito mga nag-exercise? Pumupunta ng gym, nagzuzumba, kung ano-ano, nag-walking, jogging. Okay po? Pero apart from that, yun pong bahagi ng ating katawan, yung soul, yung kaluluwa, yung kaisipan. Dapat po natin yan inaalagan din. Sa papanong paraan, nagbabasa tayo ng mga libro, nag-aaral po tayo para manatiling active yung ating mga brain cells para wala pong Alzheimer's disease. Walang pagkalimot. Okay po? Paano naman yung ating mga espiritu? Kailangan ba niya ng spiritual exercise? Opo, kailangan. Kasi kailangan pangalagaan natin yung tatlong bahagi ng ating pagkatao. Okay po? Kaya ang topic po natin ngayon, growing stronger through spiritual exercises. Okay po? So, tuloy natin mga kapatid. Ito, if we want to be physically fit, we must exercise. Sino may gusto ng ganyang klaseng fit na katawan? Trim na katawan. Di ba? Gusto natin lahat yan. Tingnan mo naman si kuya, tingnan mo naman si ate. No? Napakaganda ng kanilang mga katawan. Pero ang tanong ko po, ano kaya ito? Na-achieve ba nila ito sa pag-exercise sa isang araw lang? Sa isang linggo lang? Isang buwan lang? Tama, no? Yan po, na-achieve nila yung katawan na yan because of years of physical exercise. Maring laman sila ng gymnasium, ng gym palagi. Kaya po, ganyan ang kanilang naging katawan. Okay po? So mga kapatid, at ito po ang mahalagang ginagawa natin. No? Kapag tayo nag-exercise, physically, kailangan intentional. Okay? It should be intentionally, it should be consistently, it should be perseveringly. Mamaya po pag-uusapan natin yan. So, hindi lamang yung ating physical, as I said kanina, ang ating dapat inaalagaan. Kailangan po maging ating mga spiritual na pangangatawan. Kailangan spiritually fit tayo. Anong ibig sabihin? Tayo ay nakaka-overcome ng mga trials, temptations. We are able to serve God and we are blessed. We receive blessings from God. At kailangan po natin gawin yan, yung pag-exercise in the same manner na itong dalawang ito, ginagawa nila ang kanilang physical exercise. Okay, talking about exercise. Okay, alam na natin yung mga physical exercises. Pero pagdating sa spiritual exercises, ano ba ito?
Okay? So ito po mga kapatid, yung ginagawa natin mga activities para lalong lumalim yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ito po yung mga pagbabasa ng Biblia, pagpe-pray, pagdalo sa mga gawain, pag-share ng salita ng Diyos, and others. So ito po yung mga spiritual exercise na ating ginagawa. Alam niyo mga kapatid, doon po sa unang Timothy chapter 4 verse 7, ano pang sabi doon? Exercise yourself toward godliness. So, kailangan daw mag-exercise tayo sa pagiging maka-Diyos, no? So, yung exercise na ginamit po doon sa original language mga kapatid, gumnazo. Gumnazo. So, ano ba yung sabihin ng gumnazo? To train, to exercise. Kaya po mga kapatid, yung English word na gymnasium, doon po nagsimula. Doon po nagmula sa Greek word na gumnazo. Okay po? So mga kapatid, kung meron pong physical gym, meron po dapat tayong spiritual gym. Where we pray, where we read the Bible, where we attend fellowships. Yun po mga kapatid. So kailangan, hindi lang tayo laman ng mga physical gym na yan, kundi kailangan tayo nandoon sa mga spiritual na gym. Amen po ba? Amen. Okay, tingnan natin, ano po yung ating verse ngayon na gagamitin. Nandito po sa Gawa chapter 2, verses 41 hanggang 47. Ang sabi diyan, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalagang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Medyo mahaba, pero dito po, nakita natin, meron po silang mga spiritual exercises na ginagawa. Okay? So ano po yun? Anong mga spiritual exercise ang ginagawa nila noon? At ikumpara po natin sa panahon na ito, ano yung mga spiritual exercises po na ating ginagawa ngayon? Okay? Tingnan po natin. Spiritual exercises ng mga early Christians, ayan po sila. Picture ng mga early Christians noon. Ito po, una, actually summary po ito ng ating binasa. Pagdalo sa kanilang mga pagtitipon. Hebrews 25, huwag mong kalilimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon ng mananampalataya. So ano pa po? Pag-aaral lang salita ng Diyos. Study of the Word of God. Ano pa po? Pananalangin. Ano pa po? Fellowship sa kapwa-believer. Lagi pong nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, fellowshipping with one another. Ano pa po? Pagtulong sa kapwa. Kaya nga po, pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at yung napagbilhan, pinapamahagi po doon sa mga nangangailangan. Pag-abot sa mga tao. Kaya araw-araw po, marami pong nadadagdag sa kanila. Kasi patuloy po sila umaabot. Ano pa po? Paglilingkod sa Diyos. Okay. So, ito po, mga kapatid, ito yung resulta sa kanila noon. Yan po, yan yung resulta sa kanila. So, sa atin ngayon, ikumpara po natin. No? Dahil ginagawa nila ito mga bagay na to, grabe po yung kanilang naranasan. Ano po yun? Matindi yung kanilang mga pananampalataya. Napakalago ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ano pa po? Sila po ay hindi apektado ng kahirapan. Sobrang hirap ng buhay. Hindi sila apektado ng persecution. Grabe po yung pag-uusig sa mga Kristiyano noon. So, imbis na tumigil, sila po yung nagpatuloy. At kung saan sila mapadpad dahil sa persecution, itinataboy po sila. No, anong ginagawa po nila? Sila po ay patuloy na naghahayag ng salita ng Diyos. Okay? So, grabe po. Ang tindi ng mga Kristiyano noon, nung mga panahon na yon. Ngayon, tayo po ngayon. Kumpara natin ngayon. Kumusta po tayo bilang mga Kristiyano? Do we do spiritual exercises? At ano pong resulta nito sa ating mga buhay? Kasi parang iba. Parang hindi parehas yung mga nakita noon sa mga nakikita natin ngayon. Bakit po kaya? Siguro kasi ang dami mga kaabalahan ngayon, ang dami siguro mga distractions ngayon, ang dami magagandang pasyalan ngayon, ang dami po mga gadgets ngayon. Grabe ang social media, grabe. Kaya po yung oras na inuubos doon po sa social media, ang laki-laki. Kaya po, hindi po nakakapag-spiritual exercise.
Kaya po hindi po nararanasan yung ganung uri ng init kagaya nung nararanasan noon ng mga Kristiyano. Okay po? So ganun po ang nangyayari at totoo po yan. So ngayon ang tanong, ano ang dapat gawin? Para maging bumalik yung fire kagaya noon sa mga early Christians. Ano dapat gawin? Number 1, do spiritual exercises intentionally. Sabihin natin intentionally. Kagaya po sa nakikita natin dito, ano pong meron dyan? Meron pong Bible study. Ito po yung mga magkakaibigan. Yan kaya, yung Bible study na yan, bigla na lang na nung nagkita-kita, ay, mag-Bible study kaya tayo. Ganyan po kaya yon? Well, pwedeng mangyari pag nagkita-kita at mayroong Kristiyano, pwede ba tayong mag-Bible study? Pwede po. Kaya lang, for me, hindi po yan aksidente lang. Bakit? Ready sila. May mga Bible na dala-dala. May mga notebook. May refreshment. Ready sila mag-aral. So it means, sinadya nila yung pagba-Bible study na yan. So ngayon, pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng intentional? Ibig sabihin yan, sinasadya. Sabihin natin, sinasadya. Sinasadya po, okay. Deliberate, it means deliberate, on purpose, planned, with awareness of what one is doing, not accidental. Yun po yung ibig sabihin ng intentional. Sinasadya mo yan, pinlano mo yan, aware ka kung ano yung ginagawa mo, hindi po aksidente. So yung paggawaan po ng mga spiritual exercises, dapat po natin itong pinaplano, dapat po natin itong sinasadya, dapat po natin itong ginagawa. Na po? Now, yun po yung intentional. Hindi po yung, nandito na rin lang naman, sige, mag-Bible study tayo. Hindi po, mga kapatid. Sabi dito, verse 42 ng Gawa chapter 2, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So ano yung word doon? Inilaan. Sabihin natin, inilaan. Pag sinabi mong inilaan, ito'y nag-allocate ka ng oras. At ito po ay ibig sabihin, inilalagay mo yan sa iyong schedule no matter how busy you are. Yun po yung intentional. No, talagang kahit gaano pa ka hectic ng schedule mo, talagang naglalaan ka ng panahon para sa pagpe-pray, pagbabasa ng Bible, pagba-Bible study, pagdalo ng mga fellowships, no po, Sunday worship service, yun po yung intentional. Okay po? Bakit? Bakit natin kailangang sadyain yung paggawa ng mga spiritual exercises na yan? Bakit? Kasi po, kung hindi natin sasadyaing gawin ang mga spiritual exercises, hindi natin ito magagawa dahil mas nakasanayan nating gawin ang mga hilig ng laman. Pangalawa, may kaaway na tumutukso sa atin upang unahin ang mga hilig ng laman. So mga kapatid, ito po, yung sabi ni Jesus, dito po sa Matthew 26:40-41, nagbalik siya, si Jesus po, at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So mananalangin, malapit na pong hulihin si Jesus noon. Nananalangin po siya sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane. Pero, ang sabi niya doon sa kanya, mga kasamang apostol, samahan niyo kung makipagpuyat kayo sa akin. Kaya lang, nung tingnan ni Jesus, pagbalik niya, abay tulog. Kaya sabi niya, hindi niyo ba magawang makipagpuyat sa akin kahit 1 oras man lamang? So, kasi, ano ang gusto ng katawan? Anong gusto ng katawan? Yung masarap sa kanyang pakiramdam, yung ginhawa siya. Yun po yun, at yun po ang ating nakasanayan. Kaya po kung hindi natin sasadyain na gumawa ng mga spiritual exercises, hindi po natin magagawa. And add to that, mga kapatid, meron pong kaaway na humahadlang sa atin. Ayaw niya. Alam niyo po sa mga deliverances, ano sinasabi ng Espiritu? Ay, yan pag yan humawak na ng Biblia, pinapaypayan ko yan Pinapabigat ko ang mata para antukin siya, para hindi na siya makapagbasa ng Biblia. Ano pa? Yan, pag magpe-pray na yan, binubulungan ko niya ng kung ano-anong bagay para ma-distract siya, para hindi na siya makapag-pray. Ganun po. Yun po talaga ang realidad. O, sinong di nakakaranas niyan? Sino nakakaranas niyan? Kanina lang, may kausap ako Ang sabi niya, kasi pastora talagang, alam ko may Bible study. Kung bakit naman, kung kailan Bible study, nandun yung antok talaga ako. Kailan pa akong i-follow up ng aking pastor? Bible study na. Minsan, inuuna ko din yung aking kabisihan. Nagtitinda ako ng aking mga paninda. Kaya pagdating ko, either naubos na yung oras ko doon, or pagdating ko, pagod na ako. Kaya hindi na ako makapunta doon sa Bible study. Yung tinatamaan dyan, aaray-aray na lang. Ayan, may mga umaray. Totoo po yun, di po ba, mga kapatid?
So, yung physical exercise, yung pagsusumba halimbawa, may sino mga nagsusumba dito? Alam ko meron. Dati ako nagsusumba din, pero natigil na. O, di ba? In-schedule mo yan, intentional. Nilalagay mo yan, pinupuntahan mo kung saan covered court, kung saan man yan, pinupuntahan mo yan. Bakit? Kasi gusto mo mag-exercise, okay? Kaya lang minsan umaatake din yung, dahil pong gagawin sa bahay, pagdating mo, imbis na gawin mo yung gawain bahay, pagod ka na doon sa pagsusumba mo. Kaya huwag ka na lang magsumba. Ganon din po sa mga espiritual na bagay. Amen po ba? No? Merong kaaway talaga na humahadlang. So ngayon, ano ang pwede nating gawin pa? Na po? Ano pa yung pwede nating gawin? Okay, upang sadyain nating mag-spiritual exercise, alalahanin na tayo ay nasa labanan, na kung hindi tayo handa, tayo ay malalapa ng kaaway. So ito po ang dapat nating isipin. Alam ba, kailangan maging intentional, kailangan gawin ko talaga. Kasi pag hindi ko ginawa, ayan lalapain ako ng kaaway. No? Ito po mga kapatid, anong sabi dito? Unang Pedro chapter 5 verses 8 and 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Sa mga kapatid, lagi nating isipin, nasa state of war tayo palagi. Meron tayong kaaway, ang dyablo. Nung naging born again Christian tayo, target na tayo ng kaaway kasi ayaw niya na tayo ay maligtas. Kaya round the clock, kumikilos siya para tayo ay perwisyuhin. So dapat, lagi tayong handa, mga kapatid. Lagi tayong handa dapat. Dapat, tingnan natin, yung word na yan, malalapa. Ano bang ibig sabihin ng malalapa? Diyan sa verse na yan. That ito po ay galing sa Greek word na katapino. Parang kinatay na, pinino pa. Diba? Katapino, which means to devour, to drown, to swallow up, to gulp entirely. Sabi-sabihin, 3 L. Lalamunin ka niya, lulunurin ka niya, lulunukin ka niya ng buong buo. Pag hindi ka handa, ganyan ang gagawin ng dyablo. Sabi ng Biblia, walang ititira sa'yo. Kapatid, so dapat lagi tayong handa. Hindi tayo dapat ang nilalapang ng dyablo. Ay, hindi rin mo natin siya lalapain kasi marumi siya. No? Ang kailangan natin gawin, siya ang mapalayas natin sa ating mga buhay. Hindi tayong dapat pinapalayas at pinahihirapan. Tama po ba? Amen. So mga kapatid, no? So kailangan po, lagi tayong maghanda. Okay, example. Sino mahilig dito sa boxing? Wala. Wala mahilig? No. Nalala ko lang one time, laban ni Manny Pacquiao noon. Naku po, magpipreach na po si Pastor Dan. Nandun sa likod. Sabi ng isang usher, Pastor, yung isang mamang yun, nakataas pa, nakatapat pa ng aircon. Nanonood, pinapanood si Manny Pacquiao. Nilapitan ko nga, talaga. Hala, sige. Sabi ko, Kuya, pakipatay po ng cellphone kasi po nagpipreach na. Makinig po tayo. Parang hindi siya kumikilos. Kuya, please, sa loob-loob ko, panggang mamaya hindi mo pinatay, palalabasin na lang kita. Manood ka na lang doon sa labas. Okay, so mga kapatid yung boksingero, paano po ba naghahanda ang boksingero? Madali po ba yung paghahanda? Aba, hindi. Maraming sparring yan doon sa ring. Maraming pakikipaglaban yan, pagpapractice yan. Ano pa? Yung diet yan, kailangan bantayan. Bakit? Meron siyang weight na hinahabol, na minemaintain. Kasi doon, depende sa category na kanyang sasalihan. So handa siya. Naghahanda po talaga siya para sa kanyang labanan. Pag hindi siya naghanda, baka knockdown siya ng kanyang kaaway. Pero ito, pag walang laban, tingnan niyo anong ginagawa ng mga boksingero. Tingnan niyo yung training niya, ganun pa rin? Baka hindi. Tingin niyo yung diet, ganun pa din? Aba, hindi. Kaya nga actually, a day after lang ng boxing, nag-gain agad ng weight. Kasi bakit? Kumain ka agad. So sa state niya na yan, kapag siya sa ganyang state, mabigat, walang training, siya lumaban, ay tiyak yan. Knockout siya, mga kapatid. So tayo mga kapatid, kung tayo wala sa kondisyon, wala tayong pagsasanay, hindi tayo pupunta sa spiritual gym. No? Hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo dumadalo sa mga gawain, sa malamang, lalapain tayo ng kaaway, gaya ng sinasabi ng Biblia. Amen po? At huwag tayong pumayag. Amen po? Huwag kang pumayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag. Huwag tayong pumayag na tayong ino-oppress ng kaaway. Hindi po. No? Tayo ang may kapangyarihan laban sa kaaway. Okay po mga kapatid, yun yung una, intentional. Sadyain mo, gawin mo, i-schedule mo.
No, yung paggawa ng mga spiritual exercises. Ano po yung pangalawa? Do spiritual exercises consistently. Sabihin natin consistently. Opo, tinitong babaeng ito. Itong babaeng ito, pagkatapos niya magbasa ng Bible, now she is wrestling in prayer. And I believe yun yung kanyang ginagawa lagi. Consistent po siya dyan. Pag-aralan natin, ano bang ibig sabihin ng consistent? Ibig sabihin po ng consistent ay, ano daw po? Tuloy-tuloy. Steady, regular, same, unchanging. Ano man ang sitwasyon sa buhay, hindi nagbabago. Yung kanyang pananalangin, yung kanyang personal devotion, yung kanyang pag-spiritual warfare, yung pagdalo niya sa mga gawain, hindi nagbabago. Yun po yung consistent. Okay po? Sabi dito sa verse 46 ng Gawa chapter 2 na binasa natin kanina, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Gaano daw kadalas? Araw-araw. Okay mga kapatid. Kaya po sila spiritually fit kasi araw-araw po nilang ginagawa yung mga spiritual exercises. Amen po ba? Alam niyo po, merong lingkod ng Diyos, si Martin Luther, alam niyo po, Pentecostal po siya, napakainit na pastor and preacher. Alam niyo, kasi tayo minsan pag busy, hindi na makapag-pray kasi busy ako. No, ang dami kong gagawin ngayon, ang dami kaya wala mo na, saka na, babawi ako Lord. Di mo na ako magsisimba ngayon kasi may mga okasyon. Hindi mo na ako, babawi ako Lord. Kapatid, hindi po yun consistent. Ang tawag po doon, ningaskugon. Ang tawag po doon, kabute. Biglang susulpot, biglang mawawala. Amen mga kapatid. No, alam niyo po itong si Martin Luther, ang sabi niya, I will be very busy today that I need to pray for 3 hours. Sobrang busy ko ngayon, kaya kailangan manalangin ako ng 3 oras. Isipin mo yan, busy na nga 3 oras pa. Bakit? Kaya niya inuuna yung pagpe-pray. Kasi very busy siya para magkaroon siya ng lakas, para magkaroon siya ng tagumpay, para magkaroon siya ng talino, meron siyang gabay mula sa Diyos. Kaya siya magpe-pray, mga kapatid. Kaya nawa, gawin po natin yan. Huwag nating idahilan. Ang dami kong trabaho. Di agahan mong gumising. Di gawin mo yung mga spiritual exercises. Para na sa ganun, pagdating ng papasok ka na sa trabaho, wala ka ng dahilan. At ready ka. Kasi nakapag-pray ka. Kasi nakapag-devote ka ng time para sa iyong spiritual exercise. Tama po ba? Amen. Okay po. So ang tanong, gaano ka kadalas mag-spiritual exercise? Gaano? Araw-araw? Weekly, monthly, ang tagal na nun mga kapatid. Okay, so mga kapatid, ito po ang gusto kong puntuhan. Mag-spiritual exercise na hindi kung kailan lang gusto. Kung kailan lang bakante ang ating schedule. Gawing priority ito sa ating buhay upang tuloy-tuloy na nagagawa. Kung paano na priority natin ang kumain, dapat maging priority rin natin ang spiritual exercise, lalo na ang mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo po itong sinabi ni Jesus Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Bakit sinabi ito ni Jesus? Nakikita niya kasi mga tao pagdating sa kainan talagang maalisto. Tama po naman, yung physical na pagkain, kailangan po natin ito. Amin po ba? Sino dito hindi na kumakain ng physical na pagkain? Aba, galing. Mga kapatid, kailangan po natin to. Ano ba yung mga pagkain natin? Nakaschedule po yan Sino dito kumakain ng breakfast? Okay. May breakfast. After breakfast, ano? Lunch? Mali. Merienda. After morning merienda, ano susunod? Lunch. After ng lunch, ano susunod? Natuto na kayo, merienda. After ng merienda sa hapon, ano susunod? Dinner. After ng dinner, midnight snacks. Tingnan nyo, kompleto. Alam nyo yung schedule ng kainan, physical na pagkain. Ganon din po mga kapatid, kasi sinabi ni Jesus, ganon din, hindi lamang nabubayang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen mga kapatid. So kailangan nakaschedule. Tayo mga kapatid, may schedule po tayo ng VCI. Tama po ba? Sa mga care groups, may kanya-kanya schedule ng VCI yan. May mga kanya-kanya schedule ng online Bible study yan. Tama po ba? Meron tayong schedule ng mga fellowships. Di po ba? Sunday worship, Wednesday. Dapat meron tayong schedule ng mga personal devotion. Amen po ba? Sino dito nakakapag-spiritual warfare pa? Nako, mga kapatid, baka naman ningaskugon, baka nung una lang, spiritual warfare tayo.
O ngayon, kumusta po? Tuloy-tuloy pa rin po ba? Parang paunti ng paunti yung nag-amen. O, di ba mga kapatid, alam nyo, kailangan natin dito disiplina. Disiplina. Ay, hindi ko lang talaga masundan si Pastor Dan. Sobrang aga naman kasi. 2:30 na madaling araw. Bakit? Manonood pa siya ng video. Mga preaching videos ng iba't ibang mga churches, kung ano mga mapapakinabangan ng kanyang espiritu, ano po, ma-enrich siya spiritually. Ano pa? Nagbabasa ng Biblia at pagkatapos nananalangin po siya. Ako, doon na lang ako sa 4:30, sometimes 5 o'clock, kasi hindi ko naman kaya yung ganun kaaga. Pero, yan po mga kapatid, kailangan meron tayong disiplina. Amen po ba? Unang Korinto chapter 9, 25-27, ang sabi doon, ang lahat na manlalarong nagsasanay ay mayroong disiplina sa lahat ng paraan. Para saan? Para daw sa mga hinahangad na gantimpalang panlupa lang. Pero tayo mga kapatid, ano bang uring gantimpala ang ating hinihintay o hinahangad? Gantimpala na panghabang panahon, buhay na walang hanggan. Yung mga atleta nga, nagsusumikap sila. No, panglupa lang naman. Ano ba naman yung mga trophy na yan? Ano ba yung mga sash na yan? Tayo, ano ang ating hinahangad? Buhay na walang hanggan. Amin po ba mga kapatid? So dapat lalo tayong talagang maging consistent sa paggawa dahil hindi biro yung nakasalalay po dito. Amin po ba? Amen. Sino may gusto niyan? Buhay na walang hanggan. O diba? We need to be consistent. Amen? Naalala ko tuloy. O sige, mamaya kwento ko sa inyo. Okay, so, mga kapatid, kailangan natin gawin ito consistently. Sinong gagawa nito consistently? Nandito si Lord, naririnig kayo. Amen. Praise the Lord. Gawin po natin. Hindi yan para sa Lord, para sa atin po yan. Hindi kailangan ng Lord yan. Tayo ang nangangailangan yan para maging malakas tayo spiritually. Amen po ba? Okay, so, ngayon, habang ginagawa natin isang bagay, masasanay tayo. Kung masasanay natin ang ating mga sarili na mag-spiritual exercise araw-araw, magiging habit na natin ito at kusang loob na natin gagawin tuwi-tuwi na hanggang sa dulo ng ating buhay. Well, maaaring sa una mahirap. Gigising ka na madaling araw, magbabasa ka ng Bible, magpe-pray ka, pupunta ka doon sa malayong lugar para umattend ng Bible study or worship service. Maaaring sa una mahirap, pero kapatid, kapag ginagawa natin lagi yan, masasanay ang ating katawan, magiging lifestyle po natin yan at hahanap-hanapin na natin iyan. Kasi doon tayo nakakakuha ng kapayapaan, ng kagalakan, nandun tayo, nararanasan natin yung presence ng Lord, yung gabay ng Lord. Kaya hahanap-hanapin po talaga natin yan. Okay po mga kapatid? Okay, ang sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, kailangan natin, bakit may asterisk yung child? Maring young Christian ka. Maring bata ka pang Kristiyano. So, anong dapat ginagawa natin bilang mga bata pang Kristiyano, mga baby Christians pa? Kailangan po natin, sanayin na, ngayon pa lang, yung ating mga sarili sa mga spiritual exercise na yan. Amen po. Sanayan lang po yan eh. Kailangan na may disiplina. Naalala ko tuloy may napanood po ako. Yung bata, siguro mga 3 or 4 years old, maybe 5. Pero natuwa ako sa kanya kasi paggising ng bata, ano po siya, niligpit yung higaan niya, tiniklop yung kanyang kumot, inilagay na maayos, bumaba ng bed, nagtanggal ng kanyang pantulog na damit, nagbihis ng ibang damit na pambahay, pumunta doon sa lababo, may hagdan, kasi malit pa siya, may hagdan, naghilamos, nagtoothbrush, pagkatapos, inayos yung kanyang face towel, inayos na maayos, bumaba ulit ng hagdan, pumunta doon sa kusina, naghanda ng kanyang pagkain, siguro parang baka cereals lang yun, nilagyan ng mainit na tubig, kumain, pagkatapos kumain, niligpit yung pinagkainan, ninugasan. Uy, maraming mapapahiya dito sa atin yan. Grabe, disiplina, training, mga kapatid. Walang pinagkaiba. Kung tayo po nagsasanay sa mga espiritual na bagay, magiging habit po natin yan. Amen po ba? Kapag hindi natin ginawa, hahanap-hanapin natin yan. Amen po ba? Kasi bahagi na po ng ating sistema na ating mga buhay. Okay po? So, again, bilang mga bagong Kristiyano, bata pa lang, baby Christian pa lang, dapat sinisimulan na po natin yan. Amen po? Amen. So, yun po yung pangalawa. Ano po yung pangatlo? Do spiritual exercises perseveringly. Sabi natin, perseveringly. Tingnan mo tong dalawang ito. Maring yung babaeng yan, may gagawin pa. Ganon din po yung nakikinig. And yet, ano ginagawa nila? Nagtsatsaga. Sinishare ng babae yung word of God at yung lalaki, nakikinig.
Nagpe-persevere, parehas po silang nagtsatsaga. Okay po? So, tingnan natin ano bang ibig sabihin ng persevere, nagtsatsaga, to continue to do, or try to achieve something despite difficulty or discouragement. So, yun. Yung pagtsatsaga, yung pagpe-persevere, kahit anong discouragement, kahit anong hirap, kahit anong hadlang, nagpapatuloy, nagpe-persevere. Opo? Yun po dapat natin, attitude kapag tayo ay gumagawa ng mga spiritual na exercises. Okay? Dito po sa Gawa 8:1-4. Sabi dyan, nung araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Talon tayo, verse 3, samantala, sinikap ni Saulo, na naging Apostol Pablo, nawasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Pinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila nagpunta. Dito, grabe yung persecution talaga. Pinapatay yung mga Kristiyano, o si Saulo, si Pablo noon, persecutor ng mga Kristiyano. Pero ito ba'y tumigil ba yung mga Kristiyano noon? Hindi. Tumigil ba sa pananampalataya kay Jesus? Tumigil ba sila sa pag-share ng word? Hindi po. Kung saan sila napadpad, doon sila nag-share ng word of God. Hindi po sila napigilan. Na po? So ganun po, mga kapatid. Bakit? Dahil malakas sila, spiritually strong sila, kasi lagi sila, yung kanina yung 7 ginagawa nila ng mga spiritual exercises, ginagawa po nila palagi. Okay po? So tayo, may mga difficulties, may mga discouragements, no? Mga kapatid, maaring, busy ako sa trabaho, o yung mga anak ko, pupunta ako sa church, ang dami kong anak na bit-bit, ang hirap-hirap, umuulan pa, wag na lang. No, yung pamilya ko, hindi naman nababago, wala namang saysay, ayoko na. Meron pa may sakit, wala pa akong trabaho. Ang dami-dami mga discouragements, ang dami-daming mga difficulties. No po? Pero, rason ba yan para tayo tumigil? Hindi po, naalala ko tuloy. Ang sabi ng babae, persecutor niya yung asawa niya. Ang sabi ng babae, magsisimba ako ngayon. Sabi ng asawa, hindi. Magsisimba ako ngayon eh. Pag umalis ka ng bahay, babarilin kita. Sabi ng babae, sige, pag binaril mo ako ngayon, pupunta na ako kay Jesus. Pag hindi mo ko binaril ngayon, pupunta ako sa church. Oh, yun yung talagang ando na. Sinabi ng asawa, babarilin kita. Oh, mamatay. Kahit ako mamatay, bubuhayin ako ng Panginoon. So ano kakatakot ko? So yun po mga kapatid, anumang kahirapan, kailangan natin mag-press on. Amen po ba? Tuloy. Ano man ang hirap, ano man ang hadlang, kasi ang demonyo, hahadlangan talaga tayo para hindi tayo maging matatag sa ating mga pananampalataya. Amen po ba? No? So ngayon, titingnan natin, ang hirap-hirap naman pala, ang dami mga hadlang. Pero, bagamat may mga hadlang sa ating spiritual exercises, tulad ng mga tukso at kahirapan, hanggang doon lang din naman sa ating makakaya. Magtiyaga lang. Alam ng Lord yan eh. Ito ano sabi ng unang Korinto 10:13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Sino pong naniniwala dyan? Amen. Sila Pablo noon, nagpalutang-lutang sa dagat, hinagupit, hinampas, ikinulong. Pero tumigil ba sila? Hindi. Nagpatuloy sila kasi alam nila, doon sila tinawag, alam nila mahalaga yon, kailangan nilang gawin iyon. So mga kapatid, tayo po, kailangan ganun din. Tularan natin yung mga early Christians na talagang mainit sa paglilingkod, mainit sa pag-aaral ng salita ng Diyos at paghahayag ng salita ng Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, alam ng Lord kung hanggang saan lang tayo eh. Amen po ba? At pagdating na matinding kahirapan, si Lord din naman ang tutulong sa atin. Diba? Lahat na ng partida, lahat na ng tulong. No, nandyan na, ibibigay niya sa atin yan. So ano ikakatakot natin? Meron po ba tayong dapat ikatakot? Wala. Wala tayong dapat ikatakot kasi kakampi natin si Lord. Kayang-kanya tayong tulungan kasi makapangyarihan siyang Diyos at walang imposible sa Kanya. Okay, sa mga pagkakataon na lalong lumalakas ang paghahadlang ng kaaway sa ating mga spiritual exercises, ito ay dahil malapit na tayong maka-breakthrough. Kaya tumuon lang sa parating na mga pagpapala upang makapagtiyaga. So ito po yung dapat nating isipin. Pag titigil ako, ano mapapala ko? Pero pag ako nagpatuloy, anong gagawin ng Lord? Sigurado, pagpapalain tayo. Amen po ba? Yung breakthrough na yan, no? Ito, hindi ako nagbabasketball, pero napapansin ko lang naman. Yung mga nagbabasketball, di ba? Yung bola,
Pag hawak-hawak na nung tao at malapit na doon sa ring, anong tendency nung kalaban? Hahayaan lang yung may dala ng bola para i-shoot yun? Hindi. Anong ginagawa nila? Either agawin, i-foul, or haharangin talaga. Lahat gagawin nila para hindi makashoot, para hindi makascore. So hindi kaya tayo nagkakaroon ng napakaraming iba't ibang mga kahirapan, iba't ibang mga hadlang. Kasi nandiyan yung pagpapala ng Lord. Diba? Ang kaaway natataranta kasi siguro inisip ng kaaway, naku, ma-answered prayer na ito. Kailangan hadlangan ko ito. Kailangan wag ito magsimba. Kailangan wag ito mag-pray. Wag ito magbasa ng Bible. Kasi ayan na, gagaling na may sakit sa kanila. Magkakatrabaho na ito. Mapopromote na ito. Ayan, yayaman na ito. Diba? So ang kaaway gagawin niya lahat para hadlangan yung isang Kristiyano. So pag umayaw ka, paano kung breakthrough mo na pala? Ay di sayang. Diba? Pero ayaw ng Lord na ma-miss out natin yung mga breakthroughs na yan sa ating buhay. Gusto niya tayong pagpalain. Gusto niya tayo magkaroon ng buhay na ganap, buhay na kasiya-siya, magandang kinabukasan. Amen po? Kaya po, ito po, Galatia 6:9. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen po ba? No, huwag kang manghinawa. Ang Diyos tapat. Alam ng Lord, siya ang nakakaalam ng lahat ng plano. Pinagdaraanan mo yan, may purpose ang Lord. Pero ang Lord, ang layunin ng Panginoon, ikaw ay pagpalain at ikaw ay iligtas. Amen po ba? Kaya wag po tayong padadaya sa kaaway. Amen? At anong dapat natin gawin? Pagka dumadating tayo sa parang pakiramdam ko, parang pinagsakloban na ako ng langit at lupa, parang ang hirap-hirap, na parang I'm up against the wall, na parang wala na akong aatrasan pa, hindi rin ako makaabante kasi nandyan parang hadlang. Okay, so mga kapatid, ano dapat gawin? Balikan ang magagandang bunga ng ating pagtsitsaga sa ating mga spiritual exercises. Alam ko po, marami na tayong mga naging karanasan. Yung journey natin bilang Kristiyano, na maaring bat-bat na mga hirap, bat-bat na mga pagsubok, pero tingnan nyo, ano po ang ginawa ng Lord doon sa iyong pagpupursige na makarating sa puntong ito? Ano na ang ginawa niya? Ano na mga pagpapala ang iyong tinanggap? Alam niyo pa, pag nagkukwentuhan kami, nila Pastor Dan, nila Sister Pastor Riley, Sister Liz, nila Sister Anna, yung mga buhay-buhay ba ng mga kapatiran, kung paano sila nagsimula. Nagsimula ang hirap-hirap ng buhay. Nakita namin, grabe, ibibili na lang ng pagkain, ibibili pa ng gamot. Ang daming sakit. May mga pasaway pa sa pamilya. Pero nagtiyaga, nagpatuloy sa pananambahan. Meron pa kami noon. Pag kami dumadating, yung asawa niya na unbeliever, lalabas. Pagdating namin, pagpasok namin ng pinto, labas siya. Or pag hindi siya nakalabas, inabutan namin siya sa loob, doon siya sa CR. O bahala siya, hanggat di kami umalis, doon siya sa CR, pawis na siguro siya. Pero mga kapatid, ano sinasabi ng asawa? Pastor, talaga dinudulog ko sa Panginoon yan. Tapos yung mga anak ko, yung mga anak niya, maliliit, bit-bit niya lahat sa church. Hindi siya nagreklamo na isang barangay ang bit-bit niya. Isang pamilya lang po yun. Hindi siya. Pero ano nangyari? Yung mga anak niya, sa puntong ito, nung maliliit noon, ngayon mga manggagawa ng church. Yung asawa niya, manggagawa na ng church. At hindi lang po itong pamilyang ito, marami na po mga pamilya nandirito po. Dahil nagtiyaga yung paggawa ng mga spiritual exercises, in-honor ng Lord John, pinagpala ng Lord yung ating mga pagtsatsaga. Isipin nyo, tayo, wala po kayo dito ngayon kung wala pong nagtiyaga sa mga spiritual exercises na yan para po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya, basta naisip din namin, tingnan mo nga, dati ang bahay nila ganito. Ngayon, wala na sila sa CAA. Nasaan na sila? Nasa Laguna may bahay na sila. Nasaan na sila? Nasa Cavite may bahay na sila. Paano yung bahay nila? Pinapaupahan na lang nila. Tapos, may blessing, i-bless daw yung sasakyan. Motorsiklo, kotse, house blessing. Diba? Na nung panahon na, siguro hindi nila maubos, maisip, magkakaroon kaya ako ng kotse? Magkakaroon ba ako ng sariling bahay? O baka iniisip niya, forever na lang ako mangungupahan dito sa CAA. Pero hindi yan ang plano ng Lord. Ang kailangan mo lang, manatili sa Panginoon, magtiyaga, palakasin ang iyong espiritual na buhay para maranasan nating lahat yung mga pagpapala ng Lord. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, nakakatuwa kasi talagang, and we continue to pray. And we continue to declare, marami pa, yung mga taga-Christ above all, aasenso ang mga buhay, lalago spiritually, lalago physically, lalago financially.
Pero kailangan nating gawin yung ating part. Kailangan nating manatili sa Lord. I-flex natin yung ating mga spiritual muscles. Yung mga muscles ng pananampalataya. Mangyayari lang po yan kung tayo ay magtsatsaga sa pananalangin, pagdalo, sa mga gawain, pagbabasa ng Biblia, paghahayag ng salita ng Diyos. Doon lang po mangyayari yan, mga kapatid. Amen po? So, minsan iniisip natin, kaya ko ba yun? Kapatid, hindi man sa sarili mong kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naku mga kapatid ko, ako magkukwento sa inyo, napakarami dito mga istorya ng buhay na talagang hindi mo mapigilan magpuri sa Lord o umiyak sa Panginoon kasi ganun yung ginawa ng Lord sa kanilang mga buhay. Amen po ba? At ikaw na ang kasunod! Ikaw na ang kasunod, yung mga nakaupo dyan. Amen. Hindi pa tapos si Lord. Marami pang gagawin ng Lord sa inyong mga buhay. Amen. Kaya magtiyaga, huwag mapagod, huwag mang hinawa at huwag pairalin po yung makalamang mga desire na gusto, yung mga kung ano yung masarap sa laman. Kundi, nandun po kailangan nating magsakripisyo. Amen po ba? It's for us. Okay? At sa huling slide ko po, believe that we can do spiritual exercises intentionally, consistently, and perseveringly because of the indwelling presence and power of the Holy Spirit in us. Mga kapatid, hindi sa sariling lakas, not by might nor by power, but by my Spirit, declares the Lord. Kaya po ang sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So mga kapatid, lahat po tayo, nandirito lang, nakakapaglingkod, nakakapanampalataya dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya huwag mong sabihin, ang hirap, ang hirap. Po, mga kapatid, merong tulong ang Lord. Merong Espiritu Santo na mag-empower sa atin para malakaran natin kung ano yung plano niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen.